John Riel Casimero, ginawang chicken si Luis Neri. Carl James Martin, pinaringgan na Fiesta Boy. Errol Spence Jr. sa wakas nagsalita na sa kanyang pagkatalo kay Team Zoo. Muling nag-iwan ng matinding patama at maanghang na pahayag ang dating 3-Division World Champion na si John Riel Cuadro-Alas Casimero matapos itong balikan ang nagdaang laban sa Mexican Slugger na si Luis Pantera Neri. Sa kanyang pinakabagong pahayag, walang kagat-labing ipinagmalaki ni Casimero kung paano mano niya ginawang parang chicken o madaling kainin lang ni Cuadro-Alas ang kakayahan ni Neri sa loob ng ring. Isang paiwatig sa kanyang kahandaan na magipagpukpukan sa alinmang malaking pangalan sa Super Bantamweight Division. At ayon kay Casimero, hindi siya interesado sa mga laban na madaling manalo dahil ang habol niya ay magbigay ng tunay na aliw at excitement sa mga tagahanga ng boxing. Gusto ko kasi malakas ang kalaban mga boss para makakita kayo ng magandang laban. Paano ko kayo pakikitaan ng magandang laban kung hindi malakas ang kalaban? Diba? Fiesta Boy. Habang palihim na tinutukso si Carl James Martin at binabanatan. Well anyway mga kwento, si Carl James Martin nga ba ito? Ang panibagong patama ni Casimero ay muling nagpapaapoy ng talakayan sa Philippine boxing scene kung saan maraming tagahanga ang nag-aabang kung sasagutin ba ni Martin ang hamon o kung mas lalo pang iinit ang sigalot ng dalawang Pinoy fighters sa mga susunod na mga buwan. Samantala mga kwento, formal na nagpaalam sa larangan ng professional na boxing ang dating Unified Welterweight World Champion na si Errol The Truth Spence Jr. matapos siyang kabugi na Australian star na si Team Zoo sa kanyang nagdaang comeback fight sa Sydney. Ang 30 anyos Amerikano na dating mawak ng WBA at WBC at IBF belt ay may malinis sa record na 28 wins bago lumingon sa pagkatalo kay Terence Crawford. 3 taon na ang nakalipas ay hindi nakaporma laban yan sa agresibong estilo ni Zoo. Sa kabuuan ng laban mga kwento, napuwersa si Spence na dumidepensa at magpapalipat-lipat ng pwesto hanggang makuha ni Zoo ang unanimous decision win na score na 118-110, 117-111 at 117-111. Matapos ang laban, kinumpirma ni Spence na ito na ang huling beses na makikita siya sa itaas ng ring. Sa tingin ko oo, sigurado na payag ni Spence ang tanungin, ito na ba ang katapusan ng kanyang karera? Buo pa rin ang aking pag-iisip at kalusugan. Ang pera ko ay maayos na gumagana para sa sarili nito. Maayos ang lahat kaibigan. Meron akong magandang pamilya at nagpapasalamat ako sa Diyos. At nagpapasalamat ako sa Diyos na nakapagretiro ako sa play sports na ito. Nabuo pa ang aking kaisipan at nasa tabi ko pa rin ang aking pamilya. Sa kabilang banda naman mga kwento, buong pagmamalaking ipinagdiriwang ni Team Zoo ang kanyang pinakamalaking panalo sa kanyang karera habang paulit-ulit na inatake ang baba ni Spence sa buong laban. Inamin ng Australian fighter na nakaramdam siya ng matinding kaba bago ang laban, ngunit nagbunga ang kanyang pagsisikap laban sa isang alamat. Mga kakwento, sinabi ni Zoo, napuyat ako sa gabi habang iniisip kung ano kaya ang mararamdaman ko habang nakaharap ang isang alamat na tulad niya, pero napakagandang palabas nito at naintindihan ko kung bakit isa siya sa pinakadakila. Kung gusto lumaban para sa isang titulo, yan ang aking layunin, pero kailangan ko sabihin ng pagtalo sa isang dakilang tulad ni Errol Spence ay higit pa sa pagkapanalo ng isang titulo sa buong mundo. Sa bawat suntok may pangarap, sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.